So, hello guys. Welcome sa ating session. So, bale, ang gagawin natin ngayon is ang ating back-end sa natapos nating um, front-end application. Okay. So, sige. Let's start. Okay. Okay. So, ngayon, ang gagawin natin ay isang API na meron kasi ako ditong, wait lang. Let's open this. Meron ako dito isang ginawang application from, uh, ayan, okay, front end. Ito ay isang front end application. Okay. Hmm, double check muna natin ha. Okay. npm code. Okay. So, yung code dot, ang gagawin yan, magbubukas yan ng Visual Studio. Bubuksan niya yung Visual Studio para dito sa project na 'to. Okay, in this case, eto yung, tawag diyan, eto yung application na 'yan na nakabukas sa aking Visual Studio. Okay, tapos, since this is actually a React with application, okay, so ira-run natin siya using command npm run dev. Okay, so npm run dev, magbubukas 'to or magra-run yung application sa localhost with the port 5173. Try natin buksan yung port 5173. Ay, ito na pala, joke. Sige lang. Okay. So, this one, ayan. So, eto yun. So, eto, sa code kasi, ang ginawa natin dito sa code is binaypass natin yung validation. Ay, sorry, this is a backend application actually. Yeah. Okay. So, ang ginawa natin dito sa ating front-end code, gaya ng napakita ko last time, is binaypass natin yung pag-call niya sa back-end. Okay. So, kaya kung papansinin nyo, we have these TS services. Ayan. Okay. So, naka-comment ito. Itong part na to. Ito yung part na tumatawag ng back-end API natin. Ayan. However, binaypass natin siya kasi tinry natin siyang i-deploy dito sa Vercel. Ayan. Okay. So, si Vercel, ano siya, nag-host siya ng React application. Actually, marami siyang sinusupport. Pero, nag-host siya. Isa sa mga hino-host niya is yung React application. Okay. So, dineploy natin dito yung React application natin. Dineploy kasi natin to kahapon. Okay. Ngayon, this one, ayan, kung papansinin nyo, online siya. Any. Pinalist natin siya at gmail.com tapos test. Okay. So, mag-send siya ng OTP. Binabypass niya yan. Okay. Then, from there, never. From there, makakapasok ka na sa dashboard niya, sa main dashboard niya. And kung papansinin mo sa main dashboard, ayan, so ito yung makikita mo. So, this one are all front-end. Okay, kahit yung data, ano siya, naka-hard-coded muna. Okay, kasi wala siyang backend. Yun yung gagawin natin ngayon. To create a backend for this, na pwede mag-add ng product, okay, and mag-edit ng product. Ito, since edit siya, hindi mo pwedeng ma-edit yung other attributes niya except for the price and the stock. Okay. So, yan. Okay. So far, yan lang muna yung meron dyan sa front-end na ginawa natin kahapon. No? Okay. So, ngayon, sige, balik tayo dun. Since wala tong back-end, gagawa natin siya ngayon ng back-end. Ngayon, ang gagawin natin is to create a back-end na magre-return ng ganito. Tapos, of course, mag-OTP and magpa-process ng CRUD. So, to start with,
punta muna kayo dito sa Spring Initializer. Oops, Spring Initializer. Ay, yun. Okay, hanapin nyo lang tong Spring start.io. Okay, so from here, dito, gagawa ka ng sarili mong group, then artifact, tapos yung name, actually yung artifact and yung name, yun yung name ng project. Okay, tapos ito yung simple description lang, and this is the main package. Okay, so gagamit tayo ng Java 17. Let's start. Tawagin natin tong, this is a Maven, naka-Java, tapos mag-a-add tayo. Siyempre, ang pinaka-first na i-add natin is, okay, so dito pala sa part na to, mag-add ka ng dependency using, mamaya makikita nyo to sa phone. Okay. So, dun ina-add yung mga dependency. Kailangan natin, siyempre, una ay REST para maging restful yung ng application na gagawin natin. Okay. Sunod, kailangan natin ng Lombok. Okay. Si Lombok naman, siya yung inaalis niyo yung mga boilerplate codes. Okay, kung familiar kayo sa basics ng Java, meron yung getters and setters. Okay. So aalisin niyo yun. Papalitan niyo lang ng annotations. Okay. So, yung mga next ay kailangan natin of course ng JPA. Kailangan din natin ng of course MySQL driver. Yan. Okay, so yan muna yung meron tayo dito ngayon. Sige. So, palitan natin siya ng ayan, pwede na yan. And the group natin is okay. Tapos, palitan mo to. Ito, description lang naman to. Okay. Project for and for furniture. Up. Okay. So, packaging niya ay jar and 17. Okay. So, magda-download to. Mag-create to ng isang zip. Tapos, pwede mo siyang ma-download. Okay. Kailangan lang natin itong i-extract. So, yan. Pwede na natin siyang buksan sa ating IntelliJ. So, eto na siya. Buksan na siya. Okay. So, siyempre, bago natin i-check muna natin if working ba yung ginawa nating template galing sa Spring Initializer. Pero before that, let's check. Papakita ko lang muna sa inyo mga dependencies. Dito sa POM kasi, andito yung mga sinet up natin. Kung papansin niyo, eto, nag-set up tayo ng mga dependencies. Nag-add tayo ng mga dependencies during our setup. Meron tayong Lombok, tapos SQL driver, tapos dito na yung description and yung pangalan nung application natin. Okay, tapos yung naka-Maven project siya, ito yung version ng Spring Boot, etc. etc. Okay, so lahat to makikita natin sa ating POM file. Okay, so ito yung version ng ating Java Spring Boot. Tapos ito yung pangalan ng application. Okay, ito yung description. Tapos, ito yung mga dependencies. Okay, naka-Java 17. Tapos, ito yung mga dependencies. Initially, meron tayong nilagay na MySQL, Lombok, tsaka, ayan, GPA. Okay, so let's test muna kung magra-run siya. Okay. Ay, wait. Dahil, I believe hindi siya magra-run. Pero, subukan pa rin namin. Okay. So, para mag-run ng isang application,
sa Java, okay, meron kasi ditong entry point ni Java. So, pwede nyo yung i-run or F5 lang. Pero ito, okay. So, most probably, mag-error siya. Bakit? Kasi, ayan, maghahanap siya. Meron kasi tayong sinet up. Kung papansin niyo, meron tayong sinet up na may SQL. Okay, ngayon, hinahanapan siya. Meron tayong dependency na may SQL. Ngayon, hinahanapan siya ngayon ng connection string. Okay. So, wala tayong sinet up na connection string. Kaya, sinasabi niya dyan na failed to configure daw yung data source URL. Ito, okay. Ito, bale, ang gagawin natin dito is mamaya tayo magsiset up ng connection string sa ating database kasi wala pa naman tayong database, di ba? Okay. So, ang gagawin natin is to create, ano muna natin siya, comment muna natin siya. Okay. Eto, isa pa to. Ayan, isa pa siya. Kailangan natin siya munang i-comment kasi wala pa tayong sinet. Okay. Okay, so yan. Try natin ulit i-rerun. Sige. Ay, sorry. Bakit? Okay. Okay, sorry. Wait lang ha. Nakita nyo to. Okay. So, ito yung, bale, kinoment lang natin siya pero hindi siya na-build. So, kaya ang kinukuha niya pa rin is yung dating laman nung form natin. Okay. Kailangan natin siyang i-load muna yung Maven setup natin. And after that, I believe okay na. Ayan. Okay. Run natin. Sige. Yun, no? Okay. So, sinasabi niya daw na started na daw yung application natin. Okay. At nag-run siya sa port 8080. Okay. Pero kung papansinin mo, kapag pinuntahan mo yung localhost 8080. So, wala kang makikita. Kasi wala tayong ginawa dyan. Okay. Wala tayong ibang setup dyan. So, ang gagawin natin is, mag-create tayo ng ating, so, yan. Bali, comment muna is, ito, tsaka, ito. Okay, wala pa tayong database setup, no? Okay. So, try natin gumawa muna ng isang folder. Package muna dito. Okay. So, bale, ang tawag sa backend, ang tawag sa backend is package instead na folder. So, yung package is nag-denote siya ng folder. Katumba siya ng folder sa front end. Okay. So, meron tayong package. Okay. Controller package. By the way, yung naming convention ng pag-create ng package, naka-small, ayan, lowercase lang. Then sa loob niyan, mag-create tayo ng isang class. Okay. So, kailangan natin ng authentication controller. Ayan. Okay. So, itong authentication controller, so, from the name itself, of course, andito nakapaloob syempre, andito dapat nakapaloob si login, andito nakapaloob si OTP, validation, andito nakapaloob say, change password. Okay. Tapos, yan. So far,
I think kailangan din natin ilagay ito. Please send the OTP. Ayan. Okay. So, lahat to authentication controller, nag-create ako ng class na gusto kong lagyan netong mga methods na to, ay netong mga functions na to. Okay. So, first off, create muna tayo ng simple. For this to work pala, okay, for this to work, kailangan nyo ng REST controller. Ayan. So, okay. So, syempre, kailangan mo mag-create ng path para dyan. Okay. So, public. Lagyan natin ng, sabihin natin ng, okay, string. So, greetings. Okay. So, okay. So, ito, access modifiers. Sinasabi niya lang na itong method na to can be accessed publicly. Okay. Tapos, etong string, kung familiar na kayo, so, crash course lang naman ito. So, bale, konting ano lang. Ito yung ibabato pabalik. Yan yung response type string nung method na to, na greetings, of course. Okay. So, kailangan natin siyang, nag-error siya kasi, okay, sandali nag-error siya kasi sinasabi niya daw na, uy, nilagyan mo ako ng string na na response, ay na return type. So, nag-error ako kasi wala akong nakuhang return from this method sa loob ng method na to. Okay, kaya maglalagay tayo ng return. Of course, ang walang kamatayang hello world. Oh, so, syempre, kailangan natin siyang lagyan ng sarili niyang path. Okay. So, meron ulit tayong ilalagay na annotation. Okay. So, yan. Greetings. Lagyan ko ng, lagyan muna natin siya ng, siguro, para malaman natin na itong path na to ay nasa authentication controller, kailangan natin siyang lagyan ng sarili niyang yung parang main path. Okay. Kailangan natin maglagay ng request mapping na annotation. Tapos, of course, auth siguro. Ayan. Okay. So, yan. Auth. So, kapag pumunta ako sa /auth and /greetings, dapat, makukuha ko na to, na hello world. Okay. So, Control S. Balik tayo dito and rerun lang natin ito. Uy. Ano yan? Okay, habang nagra-run siya. Okay. Ayan. So, puntahan natin ulit si localhost 8080. Kung papansin niyo again, meron tayong path na auth tsaka greetings. Okay. Auth / greetings. Ayan. Okay. So, nagra-run na si yung application natin. Nakapagbalik na tayo ng isang API endpoint na nagbabalik ng hello world. Okay. So, for now, okay na muna tayo. Ang next goal natin will be kung paano tayo makakapag-send ng request. Okay. So, paano tayo makakapag-send ng request galing dito sa ating front end. Okay. So, na nag-accept ng username and password. Okay. So, yun lang muna. See you sa next video. Thank you. Bye-bye.